Matapos ang hamon ng VP Sara Duterte na pangalanan ni Secretary Gibo yung mga opisyal na pro-China, mga kapatid, eto na. Sumagot na si Secretary Teodoro doon sa hamon ni VP Sara Duterte. Ano ang kanyang naging sagot, mga tol? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung nasa ang lugar ka man, sana ay nasa maayos kang kalagayan dahil nitong mga nakaraang araw magpahanggang ngayon, mga tol, ay walang tigil ang pag-ulan at ang ibang mga lugar nga ay talagang lagpas tao na ang baha, no? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at nawa ay ligtas kayo sa anumang kapahamakan dyan. So ngayon, pag-usapan natin, mga kapatid, itong balitang ito. Sumagot si Secretary Teodoro doon sa hamon ni VP Sara Duterte na pangalanan yung mga opisyal na pro-China. Ano ang naging sagot ni Secretary Gibo dito, no? Bago natin to pag-usapan, syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary kung saan nagbibigay tayo ng komentaryo, reaksyon, opinion, kritisismo sa mga balita na may kinalaman sa ating bansa o maging sa ibang bansa. Syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Ngayon, ang pagnonombra or papangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Xing. Hindi po. Okay, mga kapatid, ito ang naging sagot ni Secretary Gibo doon sa hamon ni VP Sara na pangalanan kung sino yung mga pro-China na opisyal na sinasabi ni Secretary Gibo na mas mabuting magbitiw na lang. Ang sabi ni Secretary Gibo ay hindi daw trabaho ng kagawaran ng Department of National Defense na pangalanan yung mga opisyal na pro-China na wala naman silang sapat na ebidensya. Yun ang sabi, mga kapatid, ni Secretary Gibo. So dun muna tayo. Ngayon, kung kayo ang tatanungin, no, dapat pa nga bang pangalanan? Kung halimbawa na lang, syempre, meron sila Secretary Gibo na trabahong gano'n, di ba? Saklaw yun ng kagawaran nila. Dapat pa bang pangalanan o yun ay magdudulot lang, mga tol, ng mas lalong kaguluhan dito sa ating gobyerno? Ano sa tingin ninyo, mga tol, no? Kasi tulad nga nung alam natin, may mga bagay o may mga ilang gawain na hindi na kailangan i-pinpoint o hindi na kailangan pangalanan pa kasi makikita mo naman kung paano yung aksyon, paano yung tugon. For example, halimbawa kapag ang mga opisyal ng gobyerno, otoridad ng gobyerno may mga ginagawa against China, pinupuna. Pero kapag ang China ang may ginagawa against sa ating mga mamamayan, like for example sa mga mangingisda, sa Coast Guard, sa BFAR, tahimik. Diba? Yun pa ba'y kailangan pa bang pangalanan o kailangan pa bang ituro? Ay, mga pro-China yung mga yan. Kailangan pa ba, mga tol? No? Tuloy natin to. Polisiya ng Department of National Defense ang basta magpangalan ng mga individual kung walang matibay na ebidensya. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. matapos siyang hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga opisyal na tinutukoy niyang umano'y pumapanig sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, ang polisiya ng DND ay nakabatay sa objective criteria at hindi sa haka-haka o personal na pananaw. Objective criteria, dun daw nakabase, mga tol, at hindi sa mga haka-haka o pananaw. Kasi hindi naman talaga pwede tayo magturo, pro-China yan. Porque for example, nagsalita na medyo pinapaboran. Kasi may mga tol, minsan may mga tama din naman eh. Like for example, mga kapatid, merong mga individual na mapagkakamalan mong pro-China kasi gusto nila nagsabi sila na ang ganda ng China, di ba? Sobrang ganda doon. O pro-China ba agad yun? Kung halimbawa nagsasabi lang naman ng katotohanan na maganda naman talaga doon,
'Di ba? Maganda yung mga tourist destination doon, maganda yung mga tourist spot doon. Kung maganda naman talaga, 'di ba? Masasabi ba nating pro-China agad 'yon? O kaya naman merong mga Pilipino na instead na bumili sila ng Japan-made na sasakyan, mas pinipili nila yung hybrid na China-made. O masasabi ba nating pro-China agad yun? O kaya naman, may mga Pilipino na kumakain sa Chinese restaurant, masasabi ba nating pro-China agad yun? Tayo nga, pumupunta tayo sa SM, di ba? Alam naman nating kung sino may-ari nun. So masasabi ba natin sa sarili natin na pro-China tayo, di ba? So hindi pwedeng dahil sa pananaw o haka-haka, kailangan meron ding criteria, di ba? Paano natin masasabi yan? Di comment kayo kung paano ninyo masasabing pro-China ang isang opisyal. Aniya, ang mga hakbang ng kagawaran ay ginagabayan ng umiiral na mga patakaran ng pamahalaan, kabilang ang Executive Order No. 29 bilang batayan sa mga usaping kaugnay ng West Philippine Sea. Naglabas tayo ng policy statement ng kagawaran. Ang kagawaran ng Department of National Defense ay may mahigpit na alituntunin sa mga gawain nito na pinatutupad magmula sa akin hanggang sa huling kaanib dito. At dito sa mga usapin nito, ang ginagamit natin ay objective criteria. Ang criteria na yan ay AO 29. At ito ay binibigay namin basihan upang makipagtulungan at makipag-ugnayan sa ibang mga ahensya kung may kinakailangan. Iginiit ng kalihim na bahagi ng responsibilidad ng DND ang pangangalaga sa operational security, institutional procedures at reputasyon ng mga mamamayan. Ang problema mga kapatid, yung ibang mga opisyal na syempre hindi na rin naman natin papangalanan. Kung DND nga mga tol, hindi magpapangalan. Di ba may mga opisyal kasi na kapag halimbawa ang China ang gumagawa ng mga serye ng panghaharas dito sa West Philippine Sea. Like for example, yun nga, pagbangga, pagbuntot, pangwawater cannon, pagpapalayas, minsan nananakit na ng hampas, di ba? Nung nakaraan nga may nahampas na baton, di ba, ng mga AFP. Wala tayong marinig na kahit na anong pagkundina o wala man tayong marinig na kahit na anong salita, no? Na tinutulig sa yung ginawa ng China. Pero mga tol, kapag ang ating mga opisyal, tila ba nag-iintay lang sila Kapag ang ating mga otoridad, like for example Coast Guard, DND, di ba, merong aksyon na nagpa-trigger sa China, mga tol, yun yung binabatikos, yun yung pinupuna, magpo-post sa Facebook, magpo-post kung saan-saan, di ba? O kaya magpapa-interview na bibirahin ang ilang mga otoridad, opisyal na ginagawa lang din naman ng trabaho sa West Philippine Sea. Pinapagalitan nila na sinasabing yung ginagawa ninyo dapat mag-sorry kayo sa China. Yung ginagawa ninyo pwedeng magdulot ng kaguluhan lalo o pagpapalaki mismo ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at China. Dapat dinadaan natin sa diplomasya, which is mga tol, yun naman talaga ginagawa natin Hindi nga tayo gumaganti, di ba? Kahit anong gawing pananakit ng China sa atin, hindi naman tayo gumaganti. Wina-water cannon tayo, binubutas mga barko natin, hindi naman tayo gumaganti. Puro diplomatic protest nga di ba? At saka naniniwala ako mga tol, na kahit sino sa atin pwede magbigay ng opinion. Dahil open to the public to di ba? Open to the public yan pwede lahat magbigay ng opinion Pero syempre yung mga pagkilos dyan is nandoon sa mga tamang otoridad. Diba, tamang otoridad. Yun nga lang, ang masaklap doon, kapag ang Pilipinas ang kumikilos, yun pa yung binabatikos ng ilan. Pero pag ang China ang kumikilos, labag sa ating batas o labag na sa international law, hindi naman sila nagsasalita. Tapos sasabihin nila, hindi sila pro-China. Ang pahayag ni Teodoro ay tugon sa pag-iit ni Vice President Duterte na dapat pangalanan ng Defense Chief ang mga opisyal na nakasalig at nagtatanggol pa umano sa China. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal
Sa isang social media post, naglabas naman ng pahayag si Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, na bagaman wala siyang listahan ng mga pangalan ng mga opisyal na pro-China o kumakampi sa China, naniniwala siyang may mga panuntunan upang masuri ang mga pahayag at kilos ng isang individual. Oh, so bagamat walang listahan, ibig sabihin wala siyang mga opisyal, otoridad na nandoon sa listahan o eto pro-China to si ganito o pro-China to si ganito o pro-China to si ganito. Pero sabing ganon, I don't have a list of government officials names who are pro-China or siding with China, but here are my rules, sabi niyang ganon, for saying that the person is a traitor to our country, the Philippines. Meron daw siyang pamantayan, mga tol, na sinusundan para masabi na itong taong to, bagamat wala sa listahan ng mga pro-China, pero itong taong to ay traitor daw, sabing ganon. Traitor, sabing ganon, to our country, the Philippines. Ano-ano ang kanyang mga pamantayan? Ito, ituloy natin. Kabilang dito ang mga taong ayaw tumindig para sa West Philippine Sea. Oo. Nagpapahayag na mas mabuti ang pagiging bahagi ng China ang Pilipinas. O ito. Dito muna tayo sa dalawa. I-elaborate natin, mga kapatid, ha. Ito daw yung kanyang mga pamantayan. Ito daw yung mga taong ayaw tumindig para sa West Philippine Sea at tinatakot pa ang mga mamamayan na paano kung girahin tayo ng China. Yun ang sabi niya, mga tol, no? And even scares our fellow citizens that there will be a war. Diba? Kasi marami tayo maririnig niyan tatapang-tapang nyo. Ganyan-ganyan. Paano pag ginera tayo ng China? Ganyan-ganyan. So yun daw yung mga ilan sa mga pamantayan na etong mga taong nagsasalitang ganito is pro-China. Ito pa, number 2. The one who says it would be better for the Philippines to just become a province of China. O yung mga nagsasabi daw na mas mabuting kung magiging probinsya na lamang ng China ang Pilipinas. So dalawa lang to sa tinatawag na pamantayan ni Rear Admiral J. Tariela. So dalawa pa lang yan, ha. Ngayon gusto ko makuha yung inyong side about dyan. Comment kayo sa ibaba. Hayag na sumusuporta kay Chinese President Xi Jinping o nananahimik sa harap ng mga ginagawang aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda at mga ahensya ng gobyerno. Yung number 3, hayag na sumusuporta kay President Xi Jinping, at yung pang-4, the one who stays silent when China oppresses our PCG, AFP and Filipino fishermen. No condemnation, no voice, and no statement of support. Yung mga tahimik lang kapag ang China nangwawater cannon, namamalo ng baton, nagpapalaya sa ating mga mangingisda, wala silang kibo, tahimik. Yun daw, mga pro-China daw yung mga ganon. Sabing ganon ni Rear Admiral J. Tariela. Ito yung pang-4, mga tol. So dun sa nabanggit niyang 4, ano masasabi niyo dun? Ewan natin, baka may 5 pa. Ayun, meron pa nga. Hindi rin anya dapat kinukwestiyon ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa transparency at pagtatanggol sa mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, ipinahayag naman ng Association of General and Flag Officers o AGPO ang suporta sa paninindigan ng DND na nagsasabing ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa ay hindi dapat nakabatay sa political alignment. Ayon sa grupo, ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutang tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng batas. Ryan Okay, mga kapatid. Okay, so yun na, mayroong 5 nabanggit si Rear Admiral. Actually marami nga puntahan nyo na lang yung FB page ni Rear Admiral J. Tariela at tignan nyo na lamang doon kung ano yung mga criteria o kung ano yung mga pamantayan niya para matawag na pro-China ang isang opisyal. Ando doon na yung 5, kini-question niya yung ginagawa ng mga otoridad sa pagpapatupad ng ating paggiit ng karapatan natin dito sa West Philippine Sea. Kapag kine-question mo yun, pero tahimik ka naman doon sa ginagawa ng China, di pro-China ka, sabing ganun. Pero hindi kasali doon, mga tol, sa mga nabanggit niya, siguro yung pagkain mo ng Chinese food, pagpunta mo doon sa Chinatown para mag-food trip. Hindi naman kasali yung mga ganun, mga tol. Kasi meron ako naaalala, sinasabi, kung gusto mong batikusin ng China, kung nagsasalita ka against China, alisin mo muna lahat ng mga China-made product na meron ka. Parang ganun. Kumbaga, dinadamay na pati yung mga Chinese product, diba? Kasi sabi ko nga paulit-ulit ko na sinasabi,
Walang kinalaman yung trading natin eh. Walang kinalaman yung kalakalan natin sa China eh. Trading partner natin sila. Walang kinalaman yun. Diba? Hindi naman tayo nakikipag-away sa China o kaya hindi naman natin hate ang mga Chinese people eh. Ang ayaw natin mga tol, yung ginagawa ng gobyerno nila doon na hindi na nga kanila, inaangkin pa rin nila. No, yun yung problema natin mga tol. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.